Walang nagro-road rage na masaya. Walang nagsisigawan sa kumpanya na kalmado ang damdamin, di po ba? Kaya pag-uusapan natin tong bagay na ito na tahimik pero napakalakas ng impact sa buhay natin at yun ang ating damdamin at ang impact noon sa ating pagtugon. Kaya better feelings, mas maayos na damdamin, better response, mas maayos na tugon. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, ah hindi mo pwedeng ihiwalay yung nararamdaman mo sa ginagawa mo talaga. Pwede naman siguro paminsan-minsan, pero yun yung sinasabi nila na, hindi siya totoo, pretentious siya, pretentious. Yun yung mga tinatawag ng mga kabataan ngayon na fake siya, fake. So, our emotions are so powerful. Kaya nga, pag nasa positive emotional state tayo, kalmado, grateful, mapagpasalamat, nagpapasalamat, hopeful, umaasa. Parang ako umaasa. Parang tayong lahat umaasa na sana matapos na tong krisis na to. Pag nasa maayos tayong, paano ko ba tatagalogin to? Maayos na pakiramdam, magandang estado ng ating emosyon. Kalmado ka, alam mo yon yung parang gumagana yung tamang kaisipan mo, yung bahagi ng utak natin na yung ating prefrontal cortex na in charge para makapag-isip tayo ng tama. Nakakapag-isip ng solusyon, ganyan. So, hindi hindi po posible 'yon kapag galit tayo or stress tayo or nakikipag-away tayo. That's why usually pag galit o takot o stressed o anxious, ang umaandar sa atin is yung parte ng utak natin called the amygdala na in charge doon sa ating sugod, 'di ba? Or takbo, parang ganyan. So sa ganong estado, we become so reactive, no? Kasi parang ang feeling natin, ina-assault tayo eh. Sinasaktan niya yung pride ko, parang ganyan. So we don't respond, di tayo tumutugon, nagre-react tayo. Yan yung dahilan kung bakit marami ngayon ang mga nakakulong dahil sa road rage. Kung hindi man road rage, rage in general, na masyadong naging defensive or masyadong nawala sa sarili dahil nga hindi nakapag-isip. So better feelings, better response.